Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Dayan. 30 anyos at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya sa Maynila. Iibahin ko na rin ang pangalan ng lahat ng taong kasama sa aking kwento. Gusto kong ibahagi ang ilang pangyayari sa buhay ko na maituturing kong isang napakagandang istorya ng pag-ibig. Uumpisahan ko ang lahat nung sa probinsya pa lang ako nakatira. Nakilala ko si Edward nung high school pa lang kami. Matangkad siya at maganda ang pangangatawan. Gawa ng hilig din sa paglalaro ng basketball. Isa na siya sa mga crush ng bayan noon. Pero sa akin siya nagkagusto. Naging masugid ko siyang manliligaw sa loob ng halos kalahating taon. At sinagot ko siya dahil napaka-maabilidad niya. Wala kaming masyadong pera pero nagagawa niya ng paraan na mabilhan ako ng pagkain at mabigyan ng regalo. Ramdam ko na handa niyang gawin ang lahat para sa akin. Tumagal ang relasyon namin hanggang sa makapagtapos kami ng kolehiyo. At kahit ilang taon na kami, marami pa ring nagagawang bagay si Edward na talaga namang nakakagulat para sa akin. Gaya halimbawa nung naghahanap pa lang kami ng mapapasukang trabaho. Napansin ko na nabawasan ang oras niya para sa akin. Minsan sa tuwing magkasama kami, bigla siyang magpapaalam. Ang lagi niyang sinasabi ay pinapatawag siya ng kanyang ama. Nung una naniniwala ako sa kanya, pero malakas ang kutob ko na may iba siyang pinupuntahan. Hanggang isang araw, nakatihan ko na magpatulong sa matalik kong kaibigan na si Marie. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang pinagkakaabalahan ng nobyo ko. Dayan, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Para tayong tanga dito na nag-aabang sa labas ng bahay ni Edward. Marie, samahan mo lang ako. Hindi ko to kaya mag-isa. Ano bang plano mo? Sundan si Edward? Paano pag sumakay siya ng jeep? Anong gagawin natin? Di sasakay din ng jeep. O tapos ano? Sasabihin natin sa tsoper na sundan yung sinakyan ni Edward? Ewan ko, hindi ko alam. Basta kailangan kong malaman kung niloloko ako ni Edward. Nakwento ko naman sa'yo yung pinagagagawa niya, di ba? Oo nga. Pero wala bang mas mainam na paraan para malaman ng totoo? Hindi tayo magaling sa ganito, Dayan eh. Hindi tayo pulis o investigador. Anong gagawin ko? Sa tuwing tinatanong ko siya, iisa lang ang sagot niya. Kailangan daw siya ng tatay niya. Pero minsan nakasalubong ko yung tatay niya, hindi naman daw niya kasama si Edward. O anong ibig sabihin nun? Alam mo, mabuti pa. Para hindi na tayo mahirapan, diretsahin mo na si Edward. Sabihin mo hindi ka naniniwala sa palusot niya. Si Edward! Si Edward! Aray, yung buhok ko naman, Dayan! Ayun o, si Edward! Kalalabas lang ng bahay, naglalakad na. Ano, sundan na natin? Hindi. Tawagin natin at mag-usap kayo ng maayos. Teka. Marie naman! Dayan, ano ba? Huwag mo takpan yung bibig ko. Kausapin mo na lang kasi si Edward. Halika, maglakad na tayo. Palayo na si Edward, sundan na natin. Alam mo, makikita niya rin tayo. Hindi yan, magtatago tayo sa gilid-gilid. Paano pag lumingon siya? Sige nga. Hindi yan! Mukha siya nagmamadali, oh. Huwag ka rin kasi maingay. Dayan, napaka-imposible nito. Walang masamang subukan. Dalian mo maglakad. Yan, kumana na siya sa kanto. Imposibleng hindi niya tayo makita. Dito tayo, Rika. Asan na ba si Edward? Ayun sa may tindahan. Mukhang hindi naman siya sasakay ng jeep eh. Dalian mo na, Marie. Oo, ito na. Ayan! Tago tayo, Marie!
Sabi sa'yo, makikita niya tayo eh. Patay! Dayan! Dayan! Uy! Edward! Anong uy, Edward? Oh, Marie, nandiyan ka pala. Oo nga eh. Anong ginagawa mo dito, Dayan? Pupuntahan mo ba dapat ako? Ha? Saan ka galing? Sa kabilang kanto yung babaan ng rutong sinasakyan mo, di ba? Oo. May bet nandito ka. Teka, may ibang lakad ka ba dito? Ibang lakad? Tsaka bakit ka nagtago nung tinawag kita? Nagtago ba ako? Ninenervyos ka ba? Hindi ah. Teka nga, may gagawin ka bang hindi ko dapat malaman? Ha? May pupuntahan ka ba ibang tao? Ano? Pasama ka pa sa kaibigan mo ha? Kung sintidor ka pala, Marie. Hoy, wala kaming ginagawang masama. Marie. Alam mo, Edward, dapat nga ako nagtatanong sa'yo niyan eh. Saan ka pupunta? Magkikita kayo ng babae mo, no? Ano? Ako? May babae? Akala mo napapaniwala mo ako sa mga palusot mo sa tuwing abalak ako, no? Alam kong may ginagawa kang kababalaghan. Kaya imbes na pag-isipan mo ako ng masama ngayon, umamin ka na lang sa kalokohang ginagawa mo. Sinusundan mo ba ako? Ano ngayon kung oo? Di nga. Bakit? Natatakot ka? Ay, Daya, ibang klase ka talaga. Tawa-tawa ka dyan. Halika, sumama ka sa akin. Ikaw rin, Marie, isa ka pa, sumama ka sa akin. Saan mo kami dadalhin? Basta. Ate Neneng! Ate Neng! Edward, ano bang ginagawa natin dito sa beer house na to, ha? Oo nga, Edward. Ba't tayo nandito? Sandali. Ate Neng! Ay, Edward! Oy! Oh, may pasok ka ba ngayon? Hindi ba sa Biyernes pa? Ay, teka, andito ka ba para maghulog? Uy, huling-hulog mo na kung sakali. Ay, may kasama ka pala. Ate Neng, ito po pala si Dayan, yung girlfriend ko po. Ay, siya ba yun? Ay, hello, Dayan. Hello po. Tapos ito si Marie, best friend niya. Ay, hello! Hi po. Uy, ba't napadaan kayo? Ito na nga po, Ate Neng. Sa Biyernes pa ako sa sweldohan ni Chong Fidel. Pero ayos lang po ba kung kunin ko na yung sapatos? Pangako ko naman po na sa Biyernes, pagkaabot ni Chong Fidel ng pera, babayaran ko na yung natitira pa. Ano ka ba naman? Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Pwede mo nang kunin agad yung sapatos habang hinuhulugan mo. Ikaw lang tong mapilit na gusto mo nang tapusin yung bayad. O siya, teka lang ha, kukunin ko lang sa loob. Sandali. Sige po. Wait, Edward, anong ibig sabihin nito? Ba't tayo nandito? Tsaka ano yung hinuhulugan mo? At anong kinalaman nito sa gusto kong malaman, ha? Hindi sana ganito yung plano ko pero dito ako nagpa-part-time. Sa beer house? Ikaw? Bilang ano? Hoy Marie, makatingin ka sa akin, walang macho dancer dito kung yun ang iniisip mo. Inuman lang to at pagwe-waiter lang yung ginagawa ko. Hindi ko lang masabi sa'yo, Dayan, kasi baka di mo ko payagan. Teka, Edward, nagigipit ka ba sa pera? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi naman sa ganun, pero meron kasi akong gustong ibigay sa'yo, Dayan eh. Ay, Edward! Eto na. O, ibibigay mo na ba kay Dayan? Opo sana, Ate Ning. O, sige. Maganda rin masukat niya. O, O, Dayan teka, upo ka dito. Yan. Edward, ano yan? Sapatos. Alam kong sapatos, pero ang mahal ng tatak na yan, ay, oo. Pero original yan ha, galing Japan. Bawal ang peke sa Japan, no baka kala mo. Pero binigyan ko naman ng discount si Edward. Akin na yung paa mo. Balik ko na yung sandals mo, ha? Teka, Oh, suot mo. Tingnan natin kung kasya. Karamdam ko naman kasya eh. O ano? Maluwag ba? Masigip? sakto lang. Yun. Edward, ano ba? Pwedeng magpaliwanag ka muna. Nagpa-part-time ako para mabili ko tong sapatos na to para sa'yo. Regalo ko sa'yo to kasi nakagraduate ka na. Gusto ko sa akin galing yung una mong sapatos pamasok sa trabaho. Ayos ba yun? Buisit ka. Ay ko naman, bakit? Sana sinabi mo na lang yung totoo. Hindi yung ilang linggo mo akong pinag-iisip. Pag sinabi ko hindi ka na nasurpresa. Kaya yun. Siguraduhin mo lang na magsisinungaling ka lang sa akin kapag sosorpresahin mo ko, ha? Huwag ka nawiwiling maglihim sa akin.
Yung mo to, niregaluhan na nga kita, awahin mo pa ako. Kasi naman Ay nako Dayan, magpasalamat ka na lang. Para makaalis na tayo dito, ano ba? Buti pa to si Marie. Oo na. Salamat. Love you. Oo na. Oo, ano yan? I love you too. Ay, ano ba yan? Halika na nga. Tony, mamahalin yung sapatos na ibinigay sa akin ni Edward na hinilug-hulugan niya. Matagal ko nang nakikita ang tatak ng sapatos na yun. Pero ni sa panaginip, hindi ko naisip na magkakaroon ako noon. Katwiran ni Edward, dapat daw malakas na ang dating ko sa unang kumpanya na papasukan ko. Para raw hindi ako maliitin o kayan-kayanin bilang baguhan. Noong mga oras na yun, nasabi ko sa sarili ko na si Edward na ang lalaking mapapangasawa ko. Hindi ko na siya pwedeng pakawalan dahil bibihira lang ang tulad niya. Lumipas sa mga taon, ginawa namin ni Edward ang lahat para makaangat sa buhay. Lumuwas kami ng Maynila para maghanap ng mas magandang oportunidad. Nagdesisyon din kami ni Edward na magsama na para makatipid sa gastusin. Natanggap ako sa isang malaking kumpanya. Naging maayos naman ang lahat sa akin. Pero taliwas kay Edward. Hirap siya makakuha ng trabahong angkop sa tinapos niya bilang IT. Kaya napilitan siyang maging service crew sa isang fast food restaurant. Nasubukan na rin niyang maging ahente ng mga kondominium. At dahil matangkad at gwapo, sumasideline din si Edward sa pagiging modelo sa ilang mga event. Hanggang sa tinulungan na kami ng matalik kong kaibigan na si Marie. Tinuruan niya si Edward kung paano maging isang call center agent. Pero miski yun, hindi rin natagalan ng boyfriend ko. Ay, sa wakas, malapit na ako sa bahay. Nakakapagod. Kakain pa ba ako o diretso tulog na? Hindi ka ba naman kasi tanga at tinuna mo yung init ng ulo mo? Pinaya mo ako. Marie? Nasa bahay si Marie? Sinong kausap niya? Si Edward? Ewan ko sa'yo. Marie? Oh, andyan ka na pala. Oh, Edward? Ba't gulat na gulat ka? Malamang akala ko pumasok ka na sa trabaho mo eh. Anong Anong nangyayari dito? Marie, ba't napadaan ka? Wala gusto ko sanang hambalusin niyang si Edward eh. Buti nakakapagpigil pa ako. Tinawagan ako nung isang katrabaho namin. May ginawang kagaguhan pala yung lalaking yan. Ha? At nakakahiya. Ako pa naman yung nagrekomenda sa kanya. Kaya pati tuloy ako pinapatawag ng HR. Teka, naguguluhan ako. Ay nako, kausapin mo yung boyfriend mo ha. Ginawa ko lahat para matanggap siya sa trabaho ko tapos ganyan lang pala ang gagawin niya. Hindi ko natutulungan yung lalaking yan. Ha? Ano bang nangyayari ha? Si Edward na magsasabi sa'yo. Aalis na ako. Baka malate pa ako sa trabaho. Edward, ano bang nangyayari? Oh, bakit may mga beer ka? Teka, may pasok ka pa, di ba? Bale, di na ako papasok. Kumain ka na ba? Nagluto ako. Mag-a-absent ka? Bakit? Ano ba yung sinasabi ni Marie? Hindi na ako papasok kasi simula ngayong araw na to, wala na akong trabaho. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tinanggal ka? O nag-resign ka? Bala ko nang mag-resign, pero inunahan ako. Kaya technically, tinanggal ako. Bakit? Anong ginawa mo? Kumalma ka lang. Sinasabi ko nga sa'yo, di ba? Hindi ako gusto ng supervisor namin. Pinag-iinitan ako, kaya ayun. Laging sinusubok yung pasensya ko. O tapos? Yun. Anong ayun? Magsalita ka nga ng maayos, Edward. Ayun, nagpangabot kami. Di pala siya marunong sumuntok. Nakipag-away ka sa trabaho? Tatanggol ko lang naman yung sarili ko. Edward naman! Dayan, ba't ba nagagalit ka? Mas kinakampihan mo pa yung kaaway ko. Hindi yun eh. Sana hinabaan mo pa yung pasensya mo.
Alam mo namang ang hirap makahanap ng trabaho ngayon. Ang dami nating kailangang bayaran. Makukuha ko naman yung huling sweldo ko eh. O pagtapos nun, ano? Anong susunod? Hindi hahanap ako kagad ng trabaho. Ano ka ba? Hindi ganun kadali yun. Diyan nga sa pinapasukan mo, dumaan ka pa sa butas ng karayom bago matanggap eh. Eh di lalo pa ngayon may bad record ka na. Mas mahirap humanap ng bagong trabaho. Eh pakaabutin ka ng ilang buwan. O isang taon. Ay Diyos ko po, wag naman. Hindi ko alam kung kakayanin ko mag-isa, Edward. Hindi ko alam. Ang dami kong responsibilidad. Ang dami kong kailangang gawin. I'm sorry, Dayan. Pasensya ka na. Nagdilim lang talaga yung paningin ko. I'm sorry. Huwag ka na umiyak. Tama na. Huwag ka na umiyak. Kung alam mo lang, Edward. Pagod na ako. Pagod na ako sa trabaho, sa pamilya ko. Tapos dumagdag ka pa sa iisipin ko. I'm sorry. Sana bago ka nakipag-away sa supervisor mo, naisip mo muna ako. Kasi lahat ng gagawin mo, apektado ako eh. Sorry na. Huwag ka na umiyak. Kilala mo ako. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Hindi kita pababayaan. Alam mo yan. Kaya, kung mag-alala, hindi mo sasaluhin lahat. Dalawa pa rin tayo magtutulungan. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Paayusin ko lahat ng problema natin. Tony, hindi kasi matanggap ni Edward na hindi siya makapagtrabaho sa isang IT company. Matalino naman siya at masipag. Pero sadyang mahigpit ang kompetisyon. Siguro nagkataon din na marami ang mas magaling kay Edward. Kaya wala sa loob niya ang ibang propesyon dahil pakiramdam niya na sayang lang ang kanyang pinag-aralan. Ako tuloy ang sumalo ng lahat. Bayad sa upa, sa bill, sa pagkain, at lalo na sa perang kailangang ipadala sa mga pamilya namin sa probinsya. Halos barya na lang ang natitira sa akin. Kaya naisip ko rin na humanap ng isa pang trabaho. Nag-part-time na English tutor ako. At dahil doon, nabawasan ang oras ko kay Edward. Dumating na nga ako sa punto na umuuwi na lang ako para matulog. Hirap na hirap ako noon. Gusto ko na nga sanang makipaghiwalay kay Edward pero pinayuhan ako ni Marie na alalahanin ang mga mabuting nagawa ng nobyo ko para sa akin. Kalaunan, Tony, unti-unti ring nakabangon si Edward makalipas ang 6 na buwan. Kinuha siya ng kaibigan niya para magmando ng isang malaking tindahan ng medical supplies. Malaki ang komisyong nakukuha niya kaya kahit papaano ay nakaluwag-luwag kami. Akala ko doon na matatapos ang mga pagsubok sa amin ni Edward. Pero hindi pa pala. Walang-wala pa pala yun sa sumunod na unos na dumating sa buhay namin. Inaantok na ako. Kaso ang dami ko pang tatapusin. Oh, may tumatawag. Si Marie? Hello? Ano ba yan? Sasagot ng tawag, walang kabuhay-buhay agad? Ikaw gumawa ng mga trabaho ko. Tignan natin kung magiging masaya ka. Sa bagay. Anyway, anong oras labas mo mamaya? 5:00 ba? Dapat. Kaso baka mag-overtime ako eh. Sure na ba yan? Mag-overtime ka? Natambakan ako buhat nung nag-team building kami. Bakit ba? Wala. Naayain sana kita lumabas. Pero kung mag-overtime ka, sige lang. Ayoko naman demonyohin ka. Mas importante naman matapos mo yung trabaho mo. Pasensya na. Pero next time, pipilitin na kita ha. Ang tagal-tagal na natin di lumalabas eh. Pangako, sa susunod maglalaan ako ng oras. Teka, sure na ba yan? Overtime ka na talaga? Mga hanggang anong oras ba?
Mga alas 8 ng gabi. Alas 8. Sige. Tignan ko kung wala pa rin akong ganap mamaya. Tawagan kita. Kahit man lang mabilis ang kain. Tignan natin. Alas 8 labas mo ha. Oo nga. Sige. Tawagan na lang kita mamaya. Bye! Bye. Ay, buti pa si Marie. Ang daming oras. Ay, nako. Tapusin ko na nga to. Sigurado ka? Extended yung deadline? Oo nga. Alam naman kasi ni boss na natigil tayo ng 3 araw gawa ng team building. Kaya next week pa kailangan ipasa yung mga records. Ay, grabe. Para akong nanalo sa loto. 'Di ba? Ang dami nga rin mag-overtime dapat kaso nung nalaman nilang may extension. Ayun, nagsipulasan na. Kaya ikaw, umuwi ka na. Nangangalumata ka na oh. Kailangan mo ng tulog dahil. Oo nga eh. O sige, mag-aayos lang ako ng gamit. Thank you ah. No problem. Ay, sumama na kaya ako kay Marie. Kaso pagod na ako eh. Teka, tawagan ko siya. Hindi naman sumasagot. Ay, baka may lakad na siya. Uwi na nga lang ako. Total, mas kailangan ko ng pahinga kaysa sa gala. Grabe, nakakapagod talaga ang biyahe pag rush hour. Di na tuloy ako nakadaan sa grocery. Nakauwi na kaya si Edward? Di niya sinasagot yung tawag ko eh. Parang hindi pa. Patay ang ilaw sa sala. Teka, nakauwi na si Edward? Bukas yung ilaw sa kwarto namin. Edward? Edward? Walang tao. Naiwan lang ba ni Edward bukas yung ilaw? Nasa banyo pala siya. Ano yun? Boses ng babae. Boses ng babae yun. Bakit may kasama si Edward? Bubuksan ko ba tong pinto? Ano, okay na ba? Kunin ko na yung towel. Edward? Dayan! Sinong kasama? Dayan? Marie? Anong... Bakit kayo... Edward? Kayo... Dayan! Teka, magpapaliwanag ako. Teka, maliw, tuwalya. May relasyon kayo? May relasyon kayo? Niloloko niyo ako? Dayan, Huwag mo akong hawakan! Niloloko niyo ako. Ikaw talaga. Best friend kita, Marie. Best friend mo ko! Magkaibigan tayo! Kailan niyo pa ako niloloko, ha? Kailan pa? Marie, kasama na kita bago ko pa nakilala si Edward.
Huwag mong sabihing taon niyo na rin ako niloloko! Hindi, syempre hindi. I'm sorry, Dayan. Sorry? Higit 10 taon na tayo magkaibigan! Parang kapatid na rin! Paano mo nagawa sa akin po? Paano mo ako nagawa sa ito rin? Marie! Paano? Dayan, tama na. Isa kang pa! Hayop ka! Hayop! Hayop! Bakit si Marie pa? Ang dami-dami babae! Bakit siya pa? Mga walang iya kayo! Mga traidor! Dayan. Huwag mo akong hawakan! Magbihis ka na, umalis ka na. Hoy! Bumalik Dayan! ka dito! Bitiwan mo ako! Hoy, Dayan! Marie! Dayan! Bumalik ka dito! Hindi pa ako tapos sa'yo! Marie, hayop ka! Malandi ka! Ahas ka! Wala kang kwentang tao! Kaya pala may naiiwan kang gamit dito. Kaya pala ang lakas ng loob mo manghimasok sa relasyon namin. May papayo-payo ka pa, Marie. Sabi mo, mahal ako ni Edward. Huwag kami maghiwalay. Pero plastic ka pala. Mapagpanggap ka, sinungaling ka. Dayan, hayaan mo na siya. Ako ang harapin mo. Ako may kasalanan ng lahat. Alam ko! At haharapin talaga kita. Pero gusto ko lang unahin yung malanding ahas na tinurin kong kaibigan. Kaya bitiwan mo ako, Edward. Bitiwan mo ako! Dayan, patawarin mo ako. Bitiwan mo ako! Nandidiri ako sa'yo! Patawarin mo ako. Sa inyong dalawa, mga baboy! Baboy! Tony, akala ko aatakihin ako sa puso ng mga oras na yun. Halos hindi ako makahinga. Nanlamig ang buo kong katawan. Muntik na akong mahimatay sa galit. Halos 10 buwan, Tony. Halos 10 buwan na pala nila akong niloloko. Niloloko ako ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. At sabi ni Edward, nag-umpisa ang lahat nang natanggal siya sa kumpanyang pinapasukan nila ni Marie. Si Marie daw ang unang lumapit. Sa tuwing nasa trabaho ako, punta raw ng punta si Marie sa bahay namin. Nung una umayaw daw si Edward, pero dala ng lungkot at pananabik. Sa lambing ko, nagawa niyang patulan ng matalik kong kaibigan. Saka ko naalala ang mga maliliit na senyales. Minsan uuwi akong naroon na sa bahay si Marie at nagluluto. May mga gamit si Marie na naiiwan kung saan-saan, sa kwarto namin o sa banyo. Hindi ako nag-isip ng kahit ano. Wala ni katiting na mali siya. Dahil madalas pa nga mag-asaran at mag-away sina Edward at Marie. Kaya parang masamang panaginip ang malamang pinagtataksilan nila ako. Pero Tony, sa kabila ng lahat, hindi kami naghiwalay ni Edward. Walang humpay ang pagmamakaawa niya. Huwag ko lang siyang iwan. May parte sa akin ang gusto na sumuko, pero may parte rin ang kinakapitan ng Edward na nakilala ko. Lagi kong tinatanong ang sarili ko kung tama ba. Nakalimutan ko ang lahat ng magagandang nagawa ni Edward dahil lang sa isang pagkakamali. Kaya habang hati pa ang puso ko, nagdesisyon akong manatili sa relasyon namin. Dayan? Anong oras ka pala uwi mamaya? Pwede akong mag-out ng maaga. Gusto mong kumain sa labas? May lakad ako pagkatapos ng trabaho. Saan ka pupunta? May team dinner kami. Sagot ng boss namin. Saan?
Di ko pa alam. Papasok na ako. Pakihugasan na lang tong pinagkainan ko. Dayan, pwede ba tayo mag-usap? Mauhuli na ako sa trabaho. Hanggang kailan ka ba malamig sa akin? Ano? Pinatawad mo nga ako pero hindi naman tayo bumalik sa dati. Anong gusto mo, automatic? Porke tinanggap pa rin kita, kalilimutan ko na agad yung ginawa mo? Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, sana gumawa tayo ng paraan para makausad. Para makapagsimula ulit. Hindi yung magkasama nga tayo sa bahay pero hindi naman tayo nag-uusap. Nag-uusap naman tayo ngayon Alam mo kung anong ibig ko sabihin. Kung sino talaga yung nagkasala, yun yung atat mag-move on, no? Dayan, Aalis na ako. Late ako uuwi mamaya kaya wag mo na akong hintayin. Matulog ka na. Uy, Dayan, ano na? Dito ka lang ba sa gilid? Hindi ka ba aura doon malapit sa may dance floor? Ay naku, hindi na. Tapos na ako sa mga ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan? Anong ganyan-ganyan? Wala. Sige na, pumunta ka na doon. Okay lang ako dito. Sure ka? Oo nga. Excuse me, pwede makiupo dito? O ayan, Vincent. Sakto dating mo. Tsikahin mo nga tong si Dayan. Naglalaro na naman ng lungkot-lungkutan eh. Ano? Sige na, doon na ako. Babu! Bruhang yun. So, kumusta ka? Okay lang. Balita ko, broken-hearted ka raw. Fake news yun. Okay lang ako. Tatanggi mo pa, halatang-halata ka naman. Ano, kailangan mo ba ng kausap? Handa naman ako makinig. Bakit? Naranasan mo na bang maloko? Parang. Wala kaming label ng babae pero dalawa pala kaming walang label sa buhay niya. Anong ginawa mo? Wala. Umalis ako. Goodbye, wala nang balikan. Yun na yun? Ano pang gagawin ko? Sige nga. Dali na, magkwento ka na, makikinig ako. Vincent? May girlfriend ka ba ngayon? Girlfriend? Wala naman, bakit? Pwede mo ba akong samahan? Sure. Saan ba? Pangin tayo sa labas? Hindi. Pumunta tayo ng motel. Ha? Saan? Motel? Ito palang itsura ng motel. Mukha rin palang hotel, no? Depende kung saan ka pupunta. Meron kasing mumurahin lang na mukhang apartel. Ganun. Ito kasi nasa gitna. Meron ding mas mahal pa, medyo social. Kung gagastos ka lang din naman pala, bakit hindi na lang hotel? May thrill kasi. May mga tema. Alam mo yun? Basta wag mo lang bubuksan yung TV. Baka kasi may palabas na... Na? Basta wag na lang natin buksan. Okay. Teka nga, first time mo ba? Mag-check-in sa motel? Oo. Well, hindi nyo ba ginawa ito ng boyfriend mo? Hindi May magkasama naman kami sa apartment Ba't pa kami kagastos, di ba? Matanong ko lang, Diana. Oh. Anong ginagawa natin dito? I mean, ba't tayo nandito? Hindi sa may gusto akong mangyari o kung ano man, pero ano bang nasa isip mo at natripan mo mag-check-in dito? Wala lang. Gusto ko lang makita kung anong
anong itsura ng pinupuntahan nila. Nila? Ng mga traidor. Okay. Isang beses kada linggo daw sila mag-check-in. Alam mo ba yun? Tapat sa oras na nasa trabaho ako. Night shift kasi yun si Marie eh. Freelancer naman si Edward kaya, ayun, ang daling magkita ng hindi ko alam. Vincent? Pwede ka bang tumabi sa akin? Ha? Tumabi ka sa akin dito sa kama. Higa ka dito. Huwag kang mag-alala, wala tayong gagawin. Literal na humiga ka lang. Sige. Walang problema. Hihiga lang pala eh. Oh, matatawa ka. Wala lang. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko eh. Anong ibig mo sabihin? First time kong magpunta sa ganitong lugar. First time kong humiga sa kama na may katabing ibang lalaki. Nakakakaba. Kinakabahan ako na natatakot. Natatakot ka sa akin? Hindi sa'yo. Natatakot ako sa ginagawa ko. Kasi alam kong mali. Maling nandito ako at may kasamang ibang lalaki. Pakiramdam ko, makukulong ako. At iniisip ko ngayon, hindi ba nakaramdam ng ganito si Edward? Hindi ba siya natakot? Kinabahan? Nakonsensya? Hindi ba niya ako naisip bago siya pumasok sa ganitong kwarto? Si Marie kaya? Hindi ba niya naisip na pwedeng mawala lahat ng pinagsamahan namin? Alam mo, pag nalaman ni Edward tong ginawa ko, maggalit yun. Baka nga magwala pa eh. Baka makipagsuntukan pa sa'yo. At ganun ang nararamdaman ko, Vincent. Gusto ko silang saktan. Gusto ko silang gantihan. Gusto ko maramdaman nila yung nararamdaman ko ngayon. Kasi ang daya eh. Bibit-bitin ko to sa loob ng mahabang panahon. Samantalang sila, sorry lang, okay na. Ano ba yan? Wala sa plano kong umiyak eh. Sorry ha. Hindi. Okay lang. Teka. Ito, tissue. Thank you. Ayan. Huwag mo sanang mamasamain yung sasabihin ko, ha? Pero kung gusto mong gumante, sabihan mo ako. Ibig kong sabihin, kung gusto mong gawin kay Edward yung ginawa niya sa'yo, tutulungan kita. Kapag naisipan mo magloko ka. Kasama ako. Tony, nalaman ko na bukod sa bahay namin, madalas ding magkita sa motel sina Edward at Marie. Kapag nag-out of town ako, ganun din daw ang ginagawa nila. Namamasyal din sila at kumakain sa labas na parang normal na magkasintahan. Hindi ko lang ito nalalaman dahil masyadong malaki ang tiwala ko kay Edward. Hindi ko ugaling pakialaman ang cellphone niya at hindi ko inaalam ang detalye ng kanyang mga lakad. Abala ako sa paghahanap buhay. Wala akong oras para maging mausisang nobya. Tony, matinding galit ang nararamdaman ko sa tuwing naaalala ko sina Edward at Marie na walang saplot at magkayapos. Gusto kong manakit at magwala. Gusto ko silang gantihan.
Hindi ko pa alam noon kung paano o kung kakayanin ko. Basta ayokong maging malaya si Edward ng ganun-ganun lang. Kung maghihiwalay man kami, dapat hindi lang ako ang maiiwang sugatan. Tony, sa paglipas ng mga araw, laging naglalaro sa isipan ko ang gumante. At wala namang mas epektibo pang paraan ng pananakit, kundi ang ibalik kay Edward ang ginawa niya sa akin. Naisip ko ring humanap ng ibang lalaki. Pero hindi ko magawa dahil na rin sa prinsipyo ko bilang tao. Parang hindi kaya ng konsensya ko na sumiping sa iba habang nasa isang relasyon. Isa pa, parang hindi ko maatim na magpahawak sa isang lalaking hindi ko namang kilala. Kaya nagdesisyon ako na maging mabuting tao na lamang. Kumbaga, ayokong ibaba ang sarili ko sa level ni na Edward at Marie. Iisip na lang ako ng ibang paraan para turuan ng leksyon ng taksil kong nobyo. Tutal naman, daig pa ni Edward ang tuta sa pagiging mabait at maasikaso sa akin matapos niya magkasala. Akala niya siguro malilimutan ko ang mga ginawa niya sa simpleng pagsisilbi niya sa akin. Teka, alin ba dito ang uunahin ko? Dayan! Dayan! Oh, May naghahanap sa'yo. sa akin? Oo, nandun sa reception. Sino? Yung best friend mong higad. Si Marie? Nandyan si Marie? Andun nga sa reception. Inirapan ko nga eh. Ano naman kayang kailangan niya? Ano, paalisin ko na ba? Hindi, ako nang bahala. Pupuntahan ko na. O, text mo ko ha, pag kailangan mo ng tulong. Sira. Lalabas na ako. Thank you ah. Sige. Ba't kaya nagpunta dito yung babaeng yon? Lakas ng loob ah. Asa na ba siya? Dayan, Ayun pala. Dayan, buti at pumayag kang... Doon tayo sa fire exit. Pwera na lang kung gusto mong malaman ng lahat ng tao kung sino ka. Pwede na rito. O bakit? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo kasi sinasagot yung mga tawag ko eh. Malamang. Pero Dayan, kailangan natin mag-usap. Hindi mo pa naririnig yung panig ko. Panig mo? Bakit? May paglalaban ka pa ba? Siyempre hindi pwedeng masira na lang ako sa'yo ng ganun-ganun lang. Matalik na magkaibigan tayo, di ba? Anak ka lang. Oo, nagkasala ako sa'yo. Alam ko yun. At hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa'yo, pero Dayan, gusto ko lang malaman mo na hindi ako ang pasimuno ng lahat. Alam kong ako ang sinisisi ni Edward. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, kasinungalingan lahat ng yun. Siya ang unang nagpakita ng motibo. Malungkot daw siya, wala ka na daw oras sa kanya. Pwede ba, Marie? At aaminin ko naging marupok ako. Malungkot din ako, Dayan. Alam mo yan. Tama na. Dayan, hindi ko gustong saktan ka. Nagawa lang akong manipulahin ni Edward. Umigil ka na nga. Ayoko nang marinig yung paliwanag mo, lalo lang ako nanggigigil eh. Tingin mo ba, masasalba pa ng pangangatwiran mo yung pagkakaibigan natin? Hindi na, Dayan. Kahit kailan hindi na tayo babalik sa dati. Katunayan, patay ka na para sa akin. Dayan naman. Umalis ka na nga! Sarap mong ihulog sa hagdan eh. Umalis ka na! Bago magdilim yung paningin ko sa yung hayop ka. Sorry talaga, Dayan. Alis na! Sige. Ay, mga lintik na yan. Nagturuan pa parang mga tanga. Uy. Ayos ka lang?
Rinig yung boses mo sa hallway. Buti di pa naglalabasan yung mga tao. Anong oras na ba? 12 na. Lunch break na eh. Saan ka kakain? May pupuntahan ka ba? Wala naman. Diyan lang ako sa turo-turo sa tapat. Sumama ka sa akin. Oh, saan tayo pupunta? Basta. Uy, teka, Dayan. Akala ko naman kakain lang tayo sa labas. Ano ginagawa natin dito sa bahay mo? Nasa trabaho si Edward. Kaya ngayon yung tamang oras na pumunta dito. Gagawin na ba natin yung iniisip kong gagawin natin? Kaya mo ba? Nako, Dayan. Alam mo, matagal na kitang type eh, kaya hindi problema sa akin yan. Pero bakit dito? Ba't di tayo mag-check-in? Ilang beses nilang nagawa dito. Dito mismo sa kama namin ni Edward. Nakakadire, di ba? Madalas nga akong binabangungot eh. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang din dito? Lalayo pa ba ako? Kung nagawa ni Edward, di magagawa ko rin. Sigurado ka ba? Ako, kayang-kaya ko kahit ano. Ikaw. Vincent, sa totoo lang type din kita. Kung wala siguro akong boyfriend nung una tayong nagkakilala, baka tayong magkarelasyon ngayon. Kaya sige na, wala nang tanong-tanong. Maghubad ka na. Umpisahan na natin para naman makabalik pa tayo ng opisina. Try ko bilisan ha. Pangmatagalang kasi ako. Sira ulo. Halika dito. Yes, ma'am. Tony, ang kakapalan ng mukha ni Marie ang nagtulak sa akin para bumigay sa matinding galit na pilit kong kinikimkim. Nagawa kong sumiping kay Vincent. At aaminin ko, hindi nagtagal ay nagpadala na ako sa init ng katawan. Tila kay Vincent ko ibinuhos ang galit ko kay Edward. Sa mga sumunod na linggo, naulit pa na maraming beses ang ginagawa namin ni Vincent. Ginawa namin ang mga ginawa ni na Edward at Marie. Buti na lang maayos kausap si Vincent. Ayos lang sa kanya na maggamitan kami. Pero hindi pa ako tapos, Tony. Aanhin ko ang pagtataksil kung hindi rin ito malalaman ni Edward. Mag-aalas 4 na pala ng madaling araw. Dito na lang ako sa sala matutulog. Ay, teka, magpapalit muna ako ng damit. Ayan. Oh, ba't gising ka pa? Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Kanina pa kita tinatawagan. Malapit-lapit na ako magpunta sa istasyon ng pulis. Pwede ba? Saan ka nagpunta? Sino kasama mo? Daanin mo nga ako. Kukuha ako ng damit. Sagutin mo muna ako, Dayan. Saan ka nanggaling? Wala. Diyan lang. Teka, bakit basa yung buhok mo? Naligo ako. Naligo? Dayan, kararating mo lang anong naligo. Sinabi ko bang dito ako naligo? Ano? Excuse me, matutulog na ako. Sandali nga! Aray! Braso ko ha! May lalaki ka ba? Niloloko mo ba ako, Dayan, ha? Wow. Anong pakiramdam tanungin ako ng ganyan, ha? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Niloloko mo ba ako? Sumagot ka! Nagpapagalaw ka ba sa ibang lalaki? Sagot! Eh kung sabihin ko sa yung oo. Oo, nakikipagkita ako sa ibang lalaki. At oo, may nangyayari sa amin.
Imposible. Imposible yan. Hindi mo kayang gawin yun. Alam mo ang gulo mo. Pinaghihinalaan mo ako tapos nung sinabi ko ang totoo, ayaw mong maniwala? Hindi ka ganun katapang, Dayan. Yan nga rin yung akala ko eh. Pero salamat sa'yo. Nagkaroon ako ng tapang. Binigyan mo ako ng inspirasyon. Dahil sa'yo, nalaman kong may kakayahan din pala akong manakit gaya ng ginawa mo sa akin. Hindi totoo yan. Kahit kailan, Dayan, hindi mo ako magagawang lokohin. Mahal mo ako eh. Mahal na mahal mo ko. At hindi ka ganong klaseng babae. Ayaw mong maniwala? Teka, sandali. Nasaan na ba yung cellphone ko? Ano ginagawa mo? Sandali, maghintay ka. Oh. Eto. Ayan. Ano yan? Panoorin mo. Tingnan mo kung anong kaya kong gawin, Edward. Sino to? Sa kwarto natin? Sa kwarto natin, Dayan? Idol kita eh. Hayop ka! Ano? Ayaw mo pa rin maniwala? Tingin mo, hindi ko pa rin kaya? Ha? Marami pa yan. Aray ah. Walang iya ka! Walang iya ka! Galit na galit? Sa basura? Nagawa mong gumawa ng ganyang kababuyan? Para ano? Para ipakita sa akin? Dinaig mo pa yung bayarang babae? Nagsalita ang malinis. Pero iba ka! Mas masahol ka pa sa akin, Dayan eh! Sigurado ka? At least ako, Edward. Hindi mo kilala yung nilalandi ko. Hindi katulad ng ginawa niyo ni Marie. Harap-harapan niyo akong ginagago. So ano, gumaganti ka? Yung ba'y gusto mong palabasin? Ha? Bitiwan mo nga ako! Anong pakiramdam, Edward? Anong pakiramdam na may ibang gumalaw sa akin? Masakit ba? Ha? Nakakabaliw sa sakit, di ba? Dapat lang sa'yo yan! Manahimik ka! Ginawa mo, Dayan? Anong ginawa mo? Alam ko galit ka sa akin. Pero ano to? Ha? Sobra to, Dayan eh! Ako, galit sa'yo. Diyan ka nagkakamali, Edward. Hindi ko ginawa ang ginawa ko dahil lang sa galit ko sa'yo. Ginawa ko yun dahil hindi na kita mahal. Kasi kung mahal kita, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Kaya sige, tara! Maghiwalay na tayo, Edward. Itigil na natin tong kalokohan na to. Sawa na akong magsabihan ng mahal kita. Pero may kasiping naman tayong iba. Tony, nagawa ko yun dahil gusto kong tumatak din sa isip ni Edward ang imahe ko na walang saplot at may kahalikang iba sa mismong kama namin, tulad ng ginawa nila ni Marie noon. At na makita ko ang paghihinagpis ni Edward, ang unang pumasok sa isip ko ay, buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo, Edward. Pareho na tayo ng kalagayan. Alam kong para sa iba ay walang magandang idinulot ang ginawa kong paghihigante. Pero masaya ako, Tony. Pareho na kaming may malalim na sugat. Bahala na siya kung paano siya makakalimot sa pagtataksil ko. Basta nagawa ko na ang gusto kong gawin. Kaya hindi ko na kailangang kumapit pa sa relasyon namin na palubog na. Tuluyan na nga akong nakipaghiwalay kay Edward. Tony, nanghihinayang ako dahil napakaganda na naging umpisa namin. Sabay naming hinarap ang mga pagsubok ng buhay.
Pero gumuho lang ang lahat dahil bumigay siya sa tukso. Sa tukso ng isang ahas na itinuring ko na matalik na kaibigan. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.